And now, live Baptist Church Studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali muli po sa inyo mga kapatid at mga taga-subaybay. And thank you for keeping in tune with us. And thank you kung kayo po ay nakapakinig ng impormasyong pangkalusugan special. Ako po ay naniniwala na kayo po ay natuwa sa mga testimonies. And you know, ito yung mga all-star cast sila ngayon eh. At wala nga lang yung iba. At medyo nagkasakit yata yung iba. And anyways, so ngayon po ang The Baptist Lunch. Maganda po itong bagong ano nila sa likod ko. At parang hindi nga lang nakikita yung taas, ano. Siguro may diferensya rin. Ngayong special na araw na ito, lahat ng ano dito parang may diferensya. No? Yeah. Excited sila masyado. Nai-excitement sila. Talagang alam mo, mas maganda kung medyo tataas mo kunti yung camera para makita yung ano. Yan. Kaya sabi ko sa kanila, yung mga konting ano lang, yung ganon, ginagamitan din ng pag-iisip yan eh. Kasi sa amin ganon, yan ang turo ng tatay ko sa akin. Lahat anak, gamitan mo ng utak. You know? Yun ang talino na sinasabi. Kagabi, sinong kausap ko kagabi? May kausap ko kagabi na pinag-uusapan namin yung talino. Yung talino, hindi sa ano bang klaseng galing. Ang talino nasa diskarte. Yeah. Kung paano ko mag-diskarte. You know. Kaya salamat sa Panginoon. Anyways, happy birthday sa inyo lahat. Salamat sa pa-birthday nyo sa akin. Yung mga operator na may bigyan. Nabigyan naman ako ng instruction sa kanila na bago magsimula, manalangin. At umasa talaga sa Diyos at hindi sa kamay. At kasi alam, naunawaan ko itong mga itong kapatid. Yung isa dyan may asawa na. Yung isa hindi magkaroon ng mga pangasawa, no? At yung isa naman mga kapatid ay talagang puro hallucination lang ang nangyayari sa buhay niya. Well, anyways, so salamat sa Panginoon na nagkasama-sama po tayo ngayon at hindi lamang po kasama ko ngayon, ay kita niyo po sa aking harapan kasi ngayon ay birthday ko, sinamahan ako nitong dalawa kong kapatid. And andito yung aking panganay at ang aming bunsong kapatid, mga kapatid. Yeah. So, magrereklamo ka ba? Hindi po. Yeah. Kanina, maganda ho. Kanina nakipag-almusal sa akin yung Southeast family. Yeah, nakipag-almusal sa akin. Virtual, kapatid, virtual. Yeah. Kasama-sama kami. Sabay-sabay kami nagbi-breakfast. Kahit si Doc Eugene nga, kasama namin si Doc Eugene. By family, andoon. At masaya yung aming breakfast, mga kapatid. Nagpakita sila ng mga luto. Karamihan naman noodles. Kaya palagay ko, hindi sila nakikinig ng pangkalusugan Hindi sila. Dapat nagsusubaybay sila ng pangkalusugan. So, anyway, salamat sa Panginoon. And kasama rin po natin dito ang ating mga pastors na talagang nananangan sa salita ng Diyos. Kasama po natin dito si ating missionary sa Quezon. Dalawang mission po na inaasikaso niya po doon, mga kapatid, sa Agdangan at saka sa Mulanay. Si Brother Gomer. At ang pastor din po ng Christian Bible Baptist Church Navy Base, Pastor Bernard. Amen. And also ang pastor ng Christian Bible Baptist Church sa PMA, Pastor RJ. At ang pastor, mga kapatid, ng Christian Bible Baptist Church, Tarlac City, Pastor Louie. Magandang umaga po sa inyo lahat.
Mamaya bibigyan natin siya ng mga pagkataon makapagbati. At ang pastor, mga kapatid, ng mission natin sa Tres Imateres, Brother Jeder. Mukhang si Brother Jeder lang dito ang nakwentuhan yata kagabi. Siya lang ang naka-red alert eh. Oh? And sino? Necktie ni Sir Gomer. Necktie ni mukhang may pagkapula naman. Wala tayong magagawa. Yan kasing kulay ng damit ni Brother Gomer. Talagang paborito nilang mag-asawa yan. Actually, hindi na nila nalalaban yan, mga kapatid. Suot niya pa yan simula pa nung linggo. No? Okay. Anyway, so maraming salamat. At alam niyo, mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na nakita ko po dito ang anak ng aking mista, no, na ngayon ay birthday niya rin po. Kasabayan ko, November 17. Magkaiba lamang po kami ng date, mga kapatid. At ngayon, mga kapatid, ako'y nagpapasalamat na maganda naman ang kanyang report na galing po sa Tuguegarao, kasi mga taga Tuguegarao po sila. Ang anak po ng aking mista na si General Mielad, mga kapatid, nandito. James, pakipunta ka rito, James. Nandito si Major James Mielad ng Philippine Marines. Yeah, amen. Amen. Actually, yan muna ang unang-unang bibigyan ko, mga kapatid, ng mikropono na pambate. Alam mo to si James, mga kapatid. James, diyan ka lang sa pwesto mo. Okay lang dyan. Alam mo to si James, kadete pa lamang po ito. Talagang mga alaalaga na natin ito. At salamat sa Panginoon na talagang hindi man siya nakakalimot sa Panginoon. Ako'y natutuwa na nakita ko po siya sa aking pang 28th birthday. No. All right, James. All right, you got the microphone, and you're the boss. All right. Sige, James. Nasurpresa yata ang Marines ngayon eh. Hapon na. Hapon na. Magandang hapon po sa ating lahat. Pinabati ko po ang ating mahal na pastor ng maligayang kaarawan. Araw niya po, no? Araw niya, kaarawan. Kung baga, dapat dedicated tong araw na to sa kanya. Hindi ka na umikot dyan. More than that, we regard the day also. More than that, we regard the day to the Lord. Amen. And natutuwa po ako na after some time na wala rin po ako dito sa Manila, at I'm finally back, assigned back here in Marine Barracks. For, I think, 2 to 3 years lang, lilipat rin eh. Yeah. But, normal yan sa mga officers. Mahaba na nga yung 3 years na yun eh. Apo. Yeah. But still, Pastor, salamat po sa mga naging reminders nyo sa akin. For the past times, it's never failed. Amen. To constantly remind me that hindi lang dapat tayo yung sasabay sa galaw ng mundo. We have to think for ourselves. We have to check always kung anong stand ng Diyos dito, mga bagay na to. Even in politics time na I discovered while I was not in Manila, Pastor, everything has a connection in the Bible. Yeah. If we can connect everything na nangyayari sa buhay natin sa Biblia, mas lalawak pa ang pananampalataya. Yeah, titibay. Yun ang na-appreciate ko kay Pastor Hilda, that he is a constant reminder for Amen. us to check our faith. As yung mga preachings niya noon, it's always check your faith, check your salvation, and it's a constant challenge, constant reminder. Thank you, Pastor, sa mga salita. Amen. Thank you, James. Thank you. At tama-tama, mga kapatid, kasama rin po natin yan. Nakaabot ngayon si Pastor Alan sa ating programa. At ako'y nagpapasalamat na makasama po natin. Mamaya may maririnig din po tayo mamaya sa kanya. Okay? Alright, mga kapatid, salamat sa programang ito. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, bagamat, alam nyo, meron akong, ang isang bagay, yung sinasabi ni James kanina, alam nyo, maganda, from the Old Testament to the New Testament, pastor is always getting, God is always sending the pastor to take care of his sheep.
No. Yan ho ang issue. Alam naman po natin, para sa lahat ng mga Baptist, lalong-lalo sa mga pastors, alam niyo po yung mga nakalagay naman sa Jeremiah chapter 3 in verse number 15, you know, at ang pastor ay ipinagkaloob, mga kapatid, ng Diyos. And then sa 1 Corinthians chapter 12 naman, verse number 28, kasama na naman po yung pastor. Now, sinasabi ko po ito, mga kapatid, kung gaano kaganda. Ako po hindi ko naman sinasabi ito sapagkat ako'y pastor at kaarawan ko ngayon. Pero maganda lamang kung samantalahin ang pagkataong ito. Yamang ang inyong pag-iisip ay nasa isipan ng mga nasa isipan nakatuon sa pastor ngayon, okay? Because you know, I'm your pastor at yung iba naman kahit hindi man sila member ng church na ito, pero kinikilala rin naman nila ako na ako po'y nakakapagbigay ng advice, counsel sa kanila at nagiging blessing. Kaya salamat sa Panginoon na ngayon ay meron tayo na maging ito po'y hindi dapat liitin ng sino mang mga naniniwala sa Diyos, no? Kasi yan ang kagandahan sa Diyos, mga kapatid, at napakabuti. Sabi ko nga nung isang araw, ang kalugihan nung nagbumaha sa Tuguegarao, bumaha sa Bicol, bumaha sa Metro Manila, particularly sa Montalban, Marikina, and Pampanga or other parts of Metro Manila. Kita po natin, yung mga pagka-inabot na, yung bang makikita mo yung tubig, papunta na sa bubong at halos nasa bubong na talaga yung tubig, no? And then, ang mga tao naghahanap na ng mataas. Pataas ng pataas ang hinahanap nila. You know? Yun makikita nilang grabe na talaga. Mukhang aabutin yung pinakamataas na naabot nila. Abay, nag-iisip na sila, sino ang nasa mataas? Ay wala nang ibang matatawagan talaga, napakataas, ay yung nasa taas. Walang iba kundi ang Diyos. Yan ang kagandahan pag may kinikilala kang Diyos. See? Kaya nga sabi ko, yung mga atheist, kawawa sila. Wala na sila matatawagan hindi man sila naniniwala sa Diyos. O alam nga naman tawagan nila si Mao Zedong o sino pa mga ano. Wala, hindi nila pwedeng tawagan yun. Patay na yung mga yun, hindi na babangon yun. See? Kaya yan ang kagandahan pag may kinikilala kang Diyos. Kaya yan ang mga pagka may kinikilala tayong Diyos, alam niyo yung pinakang napakaganda sinabi ng Biblia, yung Diyos ay nagbigay ng pastor. You see? Now, ito narinig natin kanina sa mga testimonies ng ating mga doctors and nurses, ano? Narinig natin kung paano, basta't yung totoo lang talaga, no? I mean, yung gumaganap talaga ng tungkulin. Kaya sabi ko nga sa inyo, walang sino mang tao na aayaw sa church na ayon sa sinasabi ng Biblia, because the church has a pastor. And if the church has a pastor and the pastor was given by God, sent by God, man, I'm telling you, imagine, magkaroon ka ng kasamang tao na galing sa langit, na inutos galing sa langit. Abay, hindi ho biro yan, mga kapatid. Hindi ho biro yan. You see, biro mo yung tao na yon, yung man of God, ang nagdadirect sa kanya ay God. See, because ang nagbigay sa kanya, yung basta't sinasabi ko lang dito, mga kapatid, yung biblical, yung totoo, kasi marami ngayon. Abangan nyo po sa linggo ng gabi, I'll be preaching about what's going on in so many churches today, lalong-lalo na sa Baptist churches ngayon. Abangan niyo po 'yan Sunday night, Sunday afternoon. I'll be preaching about that. Okay? Pero sinasabi ko po, mga kapatid, ngayon, napakarami pagka kayo kasi nandito napakaraming pastors dito. Si Pastor Manolo, kung bibigyan nyo ng upuan dito, makakasama natin sa maganda. May isa pang upuan doon. But anyways, maganda mga kapatid na pag-usapan po natin ng mabuti ito, kasi ako'y nagpapasalamat ito, mga kaibigan pastors. Kaya nga pinapadala ko sa kanila dito, ako'y nagtatalakay ng ganyan dito kasi yamang nandito, no? At ako'y nagpapasalamat na iisa kami sa kaisipan na ito, no? Iisa kami sa kaisipan ito. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ngayon, akalain niyo po, mga kapatid, ang Diyos, no, na lumikha ng langit at lupa, lumikha sa atin, nagtayo ng iglesia para sa kanyang mga anak. Imagine that. At yung kanyang mga anak, nilagyan niya ng pastor. At imagine na meron kang isang tao, lingkod ng Diyos, na nagdadirect sa kanya ay Diyos, na lumikha ng langit at lupa.
He can direct the water kung saan pupunta ang tubig, mga kapatid. Eh, sa totoo lang, kahit na ho ngayon, nagpalipad man nagpakawala man yung administration ng mga dams ngayon, nagpakawala man sila ng tubig. Pero napapansin niyo po ba na may hangganan? May hangganan pa rin yung tubig eh. Pero yung pong dagat, akalain nyo, kalaki-laki, yan nakakatakot. Pero may hangganan. Oh, nakokontrol. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagdadirect ng lahat ng yan. Yung nag-arrange ng mga bituin, naglagay kung nasaan ang buwan at kung kailan sisikat ang buwan. Napansin niyo po ba na ang buwan hindi sumisikat na alas 12 ng tanghali? Oh. At yung araw naman ay hindi sumisikat ng alas 12 ng madaling araw? Oh, napansin? Ang Diyos ang nagdadirect. Pero ang sinasabi ko lamang dito, yung Diyos na nagdadirect ng ganyan, ay siya rin nagdadirect sa pastor. Kaya kung ang pastor talaga ay patuloy na makikinig sa Diyos, mga kapatid, at magpapaubaya sa Diyos, at huwag niyang kakalimutan na siya'y lingkod ng Diyos, kahit gaano pa ang pera na ibinigay sa kanya o pagpapala ng Diyos na ibinigay sa kanya sa iglesia, at gaano pa kalaking simbahan ang hinahawakan niya, tandaan niya na hindi sa kanya yan at siya pa rin ay dapat mag-direct. Siya pa rin ay huwag niyang kalimutan na lingkod siya ng Diyos. You see? So, pagka nakita natin na ganyan po ang nangyayari sa loob ng simbahan, mga kapatid, I promise you, walang tao na hindi magkakagusto sa iglesia. Yung church, ang ibig ko sabihin, ha? Hindi yung mga iglesia, mga kung ano-anong pinagsasabi ngayon. Okay? Kaya salamat sa Panginoon, no, na meron tayong ganyan na mga kasama. Kaya wag po nating liitin yung gawain na katulad nito. Imagine, sa Old Testament, nandun na pinangalanan ng Diyos ang pastor. Sa New Testament, hindi tinanggal. Hindi tinanggal, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi ko po ito sinasabi. Ako'y nagpapasalamat. Ako'y ginamit ng Panginoon. Pero hindi ko ho alam kung not until nasabihin, narinig natin kanina, narinig natin kay James, narinig natin sa mga doctors, mga nurses natin na kasama rito, you know, pati all over the world na marami nagpapasalamat sa akin. Hindi, sa totoo lang, napakarami pa dito mga hindi ko nababasa ngayon, mga kapatid eh. Kasi pag binasa ko, wala ako sa programa eh. You know. And, but, you know, ako mga kapatid, sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa lahat ng yan. Pero ang tinitignan ko po ngayon, yung ba talaga'y nakikita ba, sinusunod ba talaga natin? Yung sinabi ng Panginoon, yung direksyon ng Panginoon. Kasi mahirap, mga kapatid. Sabi ko nga sa iyo, pag lumaki ng simbahan, medyo may kakayanan simbahan tumayo. Diyan na nagsisimula na nagkakaroon ng pakpak ang pastor, nagkakaroon ng lumalaki na ang tainga, lumalaki na parang inaari niya na ang gawain. No sir, no sir. Yan po'y pag-aari ng Diyos at mananatili dapat na tayo po'y lingkod ng Diyos. Huwag mo natin kakalimutan niya. Kaya ngayon, meron tayong mga alam niyo, pagka magandang pinag-uusapan, ang bilis ng oras, no? Ang bilis ng oras. Ang bilis ng oras, ang bagal ng pag-iisip ng mga operators. But anyways, minsan talaga ganun yan. Lagi may opposition eh. But anyways, so ngayon, mga kapatid, ay salamat na nandito. Kasama na po natin yan dito si Pastor Alan, pastor ng Christian Bible Baptist Church Manila. No? And wala. Yeah, sabi ko sa inyo late eh. Sabi ko sa inyo. Yeah. Happy birthday, brad, ha? At magaling ng pa-birthday mo sa akin eh. Yeah, may kutsilyo ba kayo? Kahit pana ba? Pana. Naka-live pala tayo. Baka hulihin ako ng pulis. Pero ito naman si James eh. Paharap ko kay James yung sino mang huhuling pulis dito. No? Anyways, so at kasama rin po natin ang missionary ng Christian Bible Baptist Manila doon po sa Quezon City. Kasama po natin si Pastor Manolo. Hindi po si Manolo Pabis po yan, mga kapatid. Yeah, amen. All right, so let's hear something. Alam niyo, kahapon pa, Saturday pa lamang magkasama na kami ni Pastor RJ, si Pastor Gomer, kasama ko yan. Kailangan Thursday, pero Friday ka na nakarating dito, no? Thursday pa rin. Pero nagkita tayo Friday na. Thursday pa rin kasama. Staying alive. Oo, kasama na pala natin dito. And kaya alam mo, kaya ako nagkakaganon. Parang nagsasawa na ako. Tagal yun na eh. Yeah. Anyways,
Yeah, salamat sa Panginoon. Alright. Unang-una na makapakinig po tayo, ano naman yung mga, ang sabi ko dito sa atin, yung mga pinagsamahan namin. Alam mo kami mga pastors, mga kapatid, itong kagandahan dito sa mga kasama natin pastors ngayon, wala po kami rito mga fellowship, wala dito yung mga pangalan na fundamental fellowship or independent Baptist fellowship. Wala. Ayoko ng mga ganun-ganon. Basta't sa ikalalago lang ng gawain at ikatitibay ng mga mga anak ng Diyos, doon tayo magsama-sama. Huwag doon sa mga pangalan na yan. Pagandahan na lang pangalan at akala natin pagka medyo magandang pangalan, spiritual na ang dating. Pero mga backslider yung mga pastor. But anyways, ngayon ay sabi ko, medyo kwentuhan nyo naman yung ating mga listeners ngayon kasi this is a special presentation po ng Baptist Lunch. Parang nag-uusap lamang tayo sa hapagkainan. Yamang nandiyan dyan, mga kapatid, tita mo naman may mga prutas dyan, pero wag nyo lang galawin. Display lang yan mga kapatid. Yung iba dyan, mga plastic lang yan. Yung mga pinili kong kinain kanina, yun lang yung totoo eh. But anyway, so okay. Pastor RJ, simulan mo kung anong yung mga hindi mo makalimutan na samahan po natin. Amen, sir. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong araw na ito ay special day para po sa ating mahal na pastor. Yung mga ano lang, yung mga highlight ng mga pinagsamahan natin. Ito lang po. Ito yung mga bagay na hindi ko makalimutan sa ating mahal na pastor. Number one, si Sheila dyan, yung nasuspende ka. Si Sheila, magandang tanghali sa iyo, Sheila. Alam kong yan ang gusto ko, bumabati. Sorry. Nandun pala yung camera. Sige lang, ako naman ang kausap mo eh. Huwag ka maniwala sa mga tayo lang. Yes, sir. Let's be normal. Yes, sir. Magandang tanghali sa iyo, Sheila. Alam kong miss na miss mo na ako. Huwag kang mag-alala, ikaw lang talaga. Wala bang background dyan? Ito yung mga bagay-bagay na hindi ko makalimutan sa buhay ng ating mahal na pastor. Maalala ko, 21 o 22 years old ako napunta sa church. At siya naman po ay 33 years old, I think. At ngayon po ay is going to celebrate 58 years old ng kanyang buhay. Grabe ka naman maka 58. Pero mga kapatid, pero alam mo, walang problema sa akin yan kasi, you know, yung age is just a number. Yes, sir. Amen. Magkakakitaan yun. Amen. Mukhang si Dandan ang kinikilig dito. Wala kami relasyon yan. So ito po yung mga bagay na hindi makalimutan na natutunan ko sa ating mahal na pastor. Number one, siya yung assembler ng aking buhay. Nagturo kung paano ma-assemble yung aking buhay para gamitin ng Panginoon. Amen. Pangalawa, siya yung trainer ng aking buhay. Mula noon hanggang ngayon at magpakailanman habang magkasama kami, habang nabubuhay kami ng ating mahal na pastor. Pangatlo ay siya yung number one assembler. Pangalawa, siya yung trainer. At pangatlo, yung lagi niyang sinasabi sa atin, diskarte. Ang talino ay nasa diskarte. Yon, totoo yon. And then, isa pa, pang-apat, fighter sa gawain ng Diyos. Amen! Fighter sa gawain. Pag sabi ni pastor, pag pinasok mo ang gawain ng Diyos, ay hanggang kamatayan yan. Kaya, isa pa, ang ministry ay dapat masaya. Yeah. Masaya. Hindi, simulan magkasama kami sa ministry ng ating mahal na pastor. Hindi ko nakikita yung nalulungkot-lungkot, walang ganun sa ministry. Yeah. Kinakailangan ang ministry ay pinakamasayang trabaho sa ibabaw ng lupa. Nalulungkot-lungkot na, mag-quit na yan. Yun. Yeah. Magbalot-balot ka na. Sinabi ni laging sinasabi. Kung hindi ka na masaya dito, magbalot ka na. Yan ang hindi ko nakakalimutan na sinasabi ko lagi. Yes, sir. Mag-isip ka lang mag-quit. Pagbabalutin na kita sa ministry. Yeah, yes, umalis ka na rito, ayoko makasama ng gano'n. Ayoko makasama ng duwag eh. Tama, sir. Gusto ko yung nag-i-enjoy, pambihira. Sarap-sarap eh. Yes, sir. Kita mo na lumay, masarap ko yung sarapan. Sige. Masarap sa ministry. And then isa pa, hindi siya madamot sa ministry. Opo.
spiritually, materially, lahat po. Hindi madamot ang ating mahal na pastor. Kaya pag umalis ka dito, I don't know, mas sira ulo ka lang, sorry. Pero totoo yun. Ako, pag umalis ako dito, sirang buhay ko. Bakit ako aalis? Kasi dito na ayos ang buhay ko eh. And then, lastly, yung lagi nating naririnig noon pa, yung patay kung patay para sa ministry, para sa Panginoon. So yun lamang po at muli, happy birthday, Pastor. Amen. Thank you. So much, sir. Thank you, Pastor RJ. At salamat sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, binabantayan ko at lagi ko sinasabi sa kanila, binabantayan ko lagi yung pong attitude nila sa ministry. Ako nagpapasalamat sa Panginoon na pinagpala na ng Panginoon talaga si Pastor RJ, yung ministry, kung paano niya pinapastoran yung Baguio, na talagang makikita ko na yung blessing. Pero ganun pa rin, ang paalala ko sa kanila, siguraduhin ninyo na kayo pastor. See, kayo ay alagad ng Diyos at kayo ay katiwala ng Diyos. Let us all be faithful stewards ng Panginoon. Okay? Alright. Thank you. Pwede, sige. May tawad pa mga kapatid. Isa lang. Sige, tama. Humility, na sinasabi ni Pastor, humility. Yeah, humility. Importante pa naman yun. Kahit hindi mo na sana nasabi lahat yun, yun lang sana nasabi mo ngayon, ayos na yun. Okay? Well, anyways, thank you. Yan po number 1, sabi ko, manatili tayong nakalapat ang paa sa lupa. Kasi pagka nakalapat ang paa mo sa lupa, hindi ka mahuhulog. Pagka umangat ka, tandaan mo yan, malalaglag ka. Alright, may possibility malaglag ka. Okay, now let's hear from Pastor Louie. Nandito si Pastor Louie, mga kapatid. Magandang hapon po sa inyo lahat. At happy birthday po, Pastor Hill. Thank you. Salamat po sa Panginoon sa inyong buhay. Pwede ka rin bumati kay Tess. Andiyan po sa labas. Nandiyan. Okay. Kasi minsan nagagamit yung pangalan ko, sasabihin kasi nila nandito sila sa church, pero hindi naman sila pupunta rito eh. Alright, go ahead. Yan po yung kabilin-bilin, lagi daw isama yung asawa, sir. Yeah. Anyway, salamat po. At si Pastor Hill, ako po ay ang unang birthday na aking nasaksihan ay siya po ay 34. Ako po ay 19 years old. So, ganun na rin po katagal yung panahon na nakilala ko po ang ating pastor. At kaya nga po, bilang isang mga gawa ng Panginoon, back in those time, ay una tinuring ko po ang ating pastor na tatay. Kasi po, sa aming mga workers, sa aming mga staff, ay siya yung aming tatay dito sa simbahan. At not only spiritual, but physical. So kaya nakita ko po yung sabi ko nga po honestly, yung tatay ko po nasa langit na. At pero niyo po maraming mga bagay na nagawa ho ang ating pastor para sa akin bilang isang tao kaysa sa aking tatay na natutunan mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. So which is totoo talaga 'yon na tinuring kami ng mga anak bilang mga manggagawa. And pangalawa ay nag-set ang ating pastor ng magandang example as far as the ministry is concerned. Tama yung sinabi ni Pastor RJ kanina na fight, patay kung patay. Amen. Kaya nga po, yun po yung word na determination. So, yung dalawang binabanggit niya na lagi na yun ay tumatak sa akin, determination and humility. So, yun po yung mga bagay na masasabi ko na natutunan ko at by the grace of God, sumunod lang. Kaya po ako ngayon ay narito, I never plan to be a pastor, but I just obeyed the man of God na nag-lead sa akin. Amen. And now I enjoy the ministry and I still serving the Lord faithfully sa abot na aking nakakaya sapagkat sumunod lamang po ako. Amen. So, yun lamang po at mula sa aking pagiging manggagawa and even sa family ay ako din po ay papasalamat sa ating pastor at kami ni Ma'am Tess ay
naging bahagi sa simbahan. Amen. At kami po yung kauna-unahan na kinasal na parehas na full-time. Wow. At salamat po sa Panginoon. And once again, Kayo ba? Pastor- Kayo ba? Yes, sir. Wow, hindi ko na matandaan yung mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. Once again, Pastor, happy birthday po. Magandang hapon po sa ating lahat. Alright, thank you Pastor Louie. At salamat sa Panginoon na talagang kita ko rin ho yung blessing. At nakikita ko kung paano siya pinagpapala, kung gaano kaganda ang gawain po ngayon sa Tarlac City. In fact, kapapagawa lamang po nila ng kwarto ko po doon. Ganda ho yung Mala 5-star hotel na kwarto ko po doon sa Tarlac na yan. Yeah. Alright, thank you Pastor Louie. Alright, alam niyo mga kapatid, salamat sa Panginoon na bagamat hindi man po nanggaling siya rito, pero matagal na po kami magbarkada ng pastor po na ito, no? At sabi ko nga, lagi kong sinasabi, ito pong susunod na aking bibigyan ng pagkataon makapagsalita, ay sabi ko nga, kung nagkita kami nung parehas pa kami hindi ligtas, ay hindi kami maliligtas mga kapatid. No, kaya salamat sa Panginoon. Nagkita kami, parehas na po kami, pastor. Kaya salamat sa Panginoon. Lahat ng mga programa, anumang ginagawa namin dito, lagi ko po siyang ini-inform mga kapatid, at matagal na ho kami magkaibigan. Mga kapatid, Pastor Alan Earnhardt. Magandang tanghali po sa lahat. Mabati po ko ng happy birthday po, Lolo. Pastor Hill. Katulad nga po ng sabi ni Pastor Hill, ay hindi po siya ang aking pastor. Si Pastor Ed po, yung kanyang kapatid, yung po yung yung tatay natin. Yung tatay natin po. And hindi ko alam kung nasaan yung tatay natin wala pa hanggang ngayon. And ako po ay nakakatanda sa kanila. Sa next year 70 na ako Next year wala talaga ang age talagang number lang talaga, no? Wala pa sa edad parang lang 69 lang And ako ay nagpapasalamat mga kapatid sa Diyos at una-una kay Pastor Ed, at ang aking naging pastor. Nagpastor ako at age of 49, and simula noon ay marami ako natutunan kay Pastor Ed. And ganoon din naman, sama-sama kami, kakasama kami nila Pastor Hill, and sa basketball, hindi lang sa spiritual na gawain, kundi maliit pa 'tong simbahan na ito, Pastor. Natandaan ko 'yun May picture pa tayo diyan. Opo. Andiyan pa. Awan ko lang kung nandiyan sa may album, alam ko may album tayo rito. At pinakita lang sa akin 'yun, may picture pa si Pastor Alan, mga kapatid. Nagdadunk siya, mga kapatid. Picture lang naman. Kayo masyado kayong pero nandun pa tayo sa third floor. Kasama ka na rin ba, no? Yeah, mataba ka pa nung araw. Mataba pa to nung araw si Pastor Manolo, no? Kaya sasabihin ko sa inyo, pag nagpastor kayo, talagang papayat kayo. Go ahead po, Pastor. Yun nga po, maraming masayang mga pagsasama-sama, and marami ako natutunan, hindi lang kay Pastor Ed, even kay Pastor Hill. Nabinig ko si Pastor Hill nung nandun sa Tarlac, sa revival doon, nabanggit niya ako na nadinig ko sa kanya yung meron din naman akong natutunan, na maliit natutunan sa kanya, or maliit na naibahagi na mga kaalaman sa akin. Pastor Hill, hindi ho maliit, malaki ho ang natulong sa akin. Amen. Maraming hindi kila Pastor Ed, hindi sa inyo. Salamat, Masiglahon Church. Amen. Nagawa na Masiglahon Church dahil sa influensya na rin, Pastor Ed, sa inyo. At ako'y natutuwa at kasama ko rin
yung mga masisigla. Yeah. Amen. Amen. Yeah. Kaya hindi tayo magkakaroon ng ganito na hindi kayo pwedeng imbitahin talaga eh. Sumisigla po ako. Yeah. Amen. Nakikita ko po kayo at itong mga pastor din na ito. Yeah. At hindi lang sila. Lahat ng member dito, mga pastor, masigla eh. Yeah. Natuwa mga pastor. Yeah. And Pastor, maraming salamat po. Amen. Sa pag-invite and happy birthday po muli. Thank you, Pastor Alan. Mga kapatid, si Pastor Alan at ako'y nagpapasalamat talaga na sabi ko nga pagka makalimutan ko yan, Pastor, pag may okasyon dito, ay abay, si John Hill, naalala kayo, si Noel, nandiyan na ba si Gumabay? Anong ginagawa niyan? Bakit nandiyan na pala si Lamsel? Opo, kanina pa po. Ay, salbahe itong mga taong ito, mga kapatid. No? But anyways, alam nyo, pagka naka-okasyon dito, tatanungin ka agad yan ni John Hill or ni Noel, Sir, inform ko na si Kingpin. Manila Kingpin po kasi. Kaya inform ko na, sir. Sabi ko, sige na, inform na, bato na kagad. Kaya makikita nyo, nag-i-inform sa inyo si Noel or si Janil minsan, and parang yung grupo na ito, mga kapatid, hindi magkakaroon ng okasyon na hindi po namin kasama si Pastor Alan. Microphone. Bigyan mo ng microphone. Bakit mo tinanggalan ng microphone si Pastor Alan? Nagkukwentuhan lang tayo rito, mga kapatid. Nagkukwentuhan tayo. Nung wala ako sa Panginoon, Pastor, masayang barkada eh. Yeah. May inuman lahat. Yeah. Kaya, mabunagin ako, parang malungkot yata. Hindi totoo yun. Hindi pala totoo. Masaya pa pala. Oh, yeah. Masaya pa. Yeah, masaya. Meron tayo dyan. Masaya. Kita nyo, kahit na ito, si Doc Julie, pag nakasama mo yan dito, mabarkada rin yan. Mabarkada rin yan eh. Hindi ko lang alam kung nagpabili na ng ice cream. But anyways, kaya, totoo yan, mga kapatid. Pagka hindi po pwedeng magkakaroon ng okasyon na hindi po namin kasama si Pastor Alan. No? Talagang lagi namin pinapaalam. Yeah, si Noel, nandiyan na. Huwag nyo na isyot kasi baka yun. Okay. Tama na. Isang tama lang. Okay. Hindi mo na kinakailangan dalawahin pa yan kahit nga sugar lang eh. Pakainin mo lang yan ng asukal tapos na yan, tumba na yan eh. Alright. Medyo highlight lang, mga kapatid. Kita natin na sumasaya. Ito'y kwentuhan lang. No? Itong programa natin ngayon, birthday, ito. Kita nyo naman kanina yung pangkalusugan. Nagkwentuhan din sila eh. Di kwentuhan din tayo rito. Okay? Alright. Kasama po natin dito ang hindi niya kasamang asawa, si Pastor Bernard Biadang, mga kapatid. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pastor, magandang hapon po at happy birthday po sa inyo. Yeah. At, thank you. Para kay Sister Evelyn. Yun. Nagising ka, nawala ako. Ang bihira. Nagising, wala ako. Pero ang totoo niyan, andito kayo sa CSI. Yun ang katotohanan niyan. Kararating lang. Pero mula daw kahapon ka pa umalis daw eh. Ganun mga kapatid, kahirap biyahihin. Ganun katindi biyahihin ang Baguio ngayon. 24 hours. Alright. Una po, Pastor, maraming salamat po. Dahil kayo po yung nag-impluensya sa tatay ko. Amen. At yung tatay ko po kasi, may prinsipyo po yun sa buhay na hindi siya basta-basta maniniwala sa isang tao hanggat hindi niya po kilala. So ako po yung napapasalamat sa Panginoon na nakilala kanya po ng lubusan bagamat short yung inyo pong pagsasama. Yeah. At yun po ang naging dahilan kung bakit niya rin po ako siya rin po ang nag-influensya po sa akin. At siya po ang nag-instill ng mga principles sa akin para maging isang tao. Pero nung kayo po ay pinakilala sa akin, kayo po ay nag-instill ng mga principles sa akin para maging Kristiyano. Kaya maraming salamat po dahil wala po ako sa gawain kung wala po yung mga prinsipong yon na na-instill po sa tatay ko at sa akin kasi
pareho po kaming lumago sa ilalim po ng ministry po ninyo. Amen. Kaya we are what we are. At ng aking pong family, salamat din po sa Panginoon kasi medyo naliwanagan po si Sister Evelyn ang kalagayan po namin. Amen. Ilan po sir at ang dalangin po namin ay bigyan pa po kayo ng Panginoon ng marami pong birthdays. Salamat naman, salamat. Amen, amen. Yeah. Alam mo, si Lamsel, may pinorward sa aking ano yan eh, ano ba yun? Parang apps ba yun? Kung paano malalaman mo yung edad, hanggang ilang taong ka? Ano tawag doon? Anong tawag doon? Apps ba yun? Apps ba yun? Yeah. So, ginamit ko yun. Tinesting ko. Sinagot ko yung mga katanungan doon. Sabi nung apps, 88 daw ako. Hanggang 88 daw ako. Yeah. Alam mo, ang panalangin ko, 100 years eh. Nagbubuhat pa ako eh. Yeah. 100 years, naglilift pa ako ng weight eh. Pero depende sa weight. Baka 1 pound na lang yun, no? Basta't naglilift. Yun naman pinag-uusapan dun eh, di ba? Alright. Okay, kasama rin natin dito. Let's hear from Pastor Gomer. Bye, Gomer. Magandang hapon po sa ating lahat. At Pastor, magandang hapon po. Happy birthday, Pastor. At ang hindi ko po makakalimutan sa buhay ko, Pastor, yung una nakarating po ako dito. Nakilala ko po kayo. And ako po ay sa totoo lang ay pagdating sa napakamahiyain ko po. Tingin ko nga. Pero salamat, Pastor. Tinuruan niyo po ako na maging matapang, humarap sa katotohanan, harapin ang pagkakamali, at harapin yung pagiging isang lalaki. At ako'y nagpapasalamat po dahil dito po lahat nahubog yung pagkatao, Pastor. Amen. Amen. At sabi nga po ay yung laging prinsipyo po ng CSI na obey and never complain. Yeah. And then yung pong pagdating po sa leadership, talagang sabi ko po ay sa aking sarili wala akong makitang pagiging kaya akong mag-lead, pero tinuruan niyo po ako, trainin niyo po ako. Kaya ako po nasa ministry dahil sa influensya niyo, Pastor. And sabi ko po, hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko po yan. And salamat po sa lahat. At sabi ko, personally, Pastor, nakilala ko po kayo dahil nakakasama ko hanggang sa tahanan. Sabi ko, wala po akong may pagpapalit na ibang tatay. Kaya salamat at happy birthday, Pastor. At Amen. Salamat po sa inyong pagmamahal sa akin at sa aking pamilya. Amen. God bless you po. Thank you. Natutunan niya na raw na talagang tatayo na siya. Hindi niya napapahintulutan na si Marie Chris ang mag-lead sa kanya. Sabi ni Marvin sa akin, amen siya sa 100 years ko. Yeah. Basta't kumpleto lang na gadget, Marvin, okay na ito. Yeah. Kung parehas sana yung ginagamit. Yeah, kung parehas lang ginagamit, makita mo yung, pagka ako may ganong klaseng gym kay Marvin, palagay ko tatagal ako. Yeah. Pero pagka lagi ko nakikita mga kapatid si Dandan, palagay ko, 1 taon na lang ako, mga kapatid. Yun, tama na. Nagbago na raw. Nagbago naman daw. So siguro si Obet na lang siguro pagka wag na magpakita sa akin yung kumpare ko. At alright. So let's hear from Brother Jeder. Siya lang nakapula rito among the pero nakalimutan mo yata ang ibutonis yung mo na. Yeah, sige. Oh. Marunong ka mag-Tagalog? Yes, sir. Okay. Tagalog kasi marami tayong tagapakinig eh. Okay. So, sige na. Okay. Magandang hapon po sa atin. Yun. Magaling. Marunong. Wow! Happy birthday po, Pastor. Salamat. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi kayo po yung aking pastor, sir. Yeah. At, hindi pa ba nagbabago? Okay. Yung pong aking asawa po binabatik. Hindi ko po siya. Binabati mo rin siya? Opo, si Sister Emeline. Birthday niya rin ba? Hindi po. Binabati niya rin ako. Pasensya na po kayo mga kapatid kasi hindi siya gano'ng Tagalog eh. Sige, good. Gusto niya pong pumunta rito, sir. Oo. Syempre yung bata, alanganin pa sa biyahe, kaya ako na lang. Tapos, ando naman din, sir, yung sabi ko, ando naman din yung presensya niya. Yeah. Tsaka, nagpapasalamat po ko, sir, sa inyo kasi hindi ko po makakalimutan nang nagsuko po ako ng buhay at pumunta po ako rito. Kayo po yung aking unang nakausap. Oh? Yung pong dala ko na yung aking gamit,
Tapos nagka-acquire director kayo, sir. Oh? Naka-polo shirt kayo ng polo t-shirt na kulay itim. Yun. Anong nakalagay na pangalan? Hindi ko na po. Anong tatak ng polo na yun? Tapos sabi ko po, sir, mag-full time po ako. Tapos sabi niya po sa akin, sige, puntahan mo si Brother Lope, kausapin mo. Tapos, sino? Si Brother Lope po. Yeah. Tapos, yun na po, sir. Yun po hindi ko makakalimutan, sir. Sana nakalimutan mo na yun. Sige. At ako po nagpapasalamat kasi sa mga prinsipyo, sir. Kasi yung pong lagi ko pong natatandaan na sinasabi po ninyo, ang sabi niyo po, sir, kung anong sabihin sa akin ng pastor ko, yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya ginawa ko po prinsipyo ko po sa buhay, sa pag-aasawa, ganun din po, hanggang sa pag-mission. Kaya sabi ko po, sir, kung sino po yung napupusuan niyo po para sa akin, ako po naniniwala na yun po ang kalooban po ng Panginoon. Akalain mo yung sinabi niya, sino raw ang napupusuan ko para sa kanya? Akalain mo, hindi naman ako makikipagsama. Kasi sir, kung ako, kung yung gusto kong pipiliin ko, hindi ka magugustuhan. Yeah, tama. Nangyari na talaga yan eh. Yeah. Kung yung nagugustuhan mo, ang pipiliin mo, hindi ka magugustuhan. Yeah. Ay, mabuti na utusan ko yung isang yun eh. At saka, pwede po akong magkamali kasi mas ang Diyos ang nakakaalam at meron siyang gagamiting man of God na magdadirect ng akin kasi wala nga akong alam at saka hindi ko rin po alam. Kala ko akong sinidiyos mo eh. May gagamitin po ang Panginoon na magdadirect at alam niyo po, sir, na napakaganda po na naging resulta at ako nagpapasalamat sa Panginoon na kayo po ginamit at meron po akong na asawa na submissive, sir. Yeah. Kahit may problema dumating, pero still talagang nanangan po siya sa salita ng Diyos. Yeah. At ngayon maging sa pag-mission, sabi ko po kung saan po niyo, sir, sasabihin doon po ako pupunta. Yun. At kaya nga yun po yung aking po natutunan na hindi ko po makakalimutan. At yung pong preaching niyo po ng decision by faith and not by material thing. Pambira. Kaya sabi ko, basta... Pero marami na yata sinabi mo eh. Sabi ko, ako po nagpapasalamat at hindi lang po, sir, sa preaching, maging po yung personal niyo pong buhay. Kasi nag-full time po ako, nakasama po ako hanggang bahay. So nakikita ko po yung lifestyle po ninyo. Yung pong, nakikilala ko po kayo. Yung pong ugali, lifestyle, yung pong malaki nakapag-encourage po sa akin, sir. Amen. Anong nakita ko sa lifestyle ko? Yung nung naninigarilyo ako, umiinom ako, Kaya mas anong nakita mo doon? Sir, yung pong kung pagdating po, sir, sa time, kung paano niyo po i-arrange po yung time, pahalaga ng oras, pagdating po sa mga pananamit, lahat po, sir. Yeah. Pagdating sa bahay, nakita ko po at saka kung the way, sir, na mag-encourage po kayo, lalo po sa aking full time, at pag magkakamali ako, sir, talagang pinapangaralan at talagang dinadirect niyo po, sinasabihan. Kaya mas talo po ako na-encourage. Sabi ko, talagang ako'y talagang sobrang blessed at ako'y nagpapasalamat talaga sa Panginoon na dito po ako nilagay at kayo po yung aking po naging pastor. Amen. Yun lang po, sir, at happy birthday po, sir. Thank you, Brother Jeder. Totoo, sabi niya, pagdating daw sa mission, talagang dadirect ako pa rin talaga masusunod. Temporary ka lang niya sa 13 kasi balang araw sa Africa ka talaga eh. Alright. Let's hear from Brother Manolo. Si Brother Manolo, nakarating na po yan dito sa church. Matagal ng panahon. Kasama po yan ni Pastor Alan. Alam mo, natutuwa rin ako sa iyo, Brad. Kasi simula nung nagsama ko ni Pastor Alan, yun ang mga hinahanap ko mga tao eh. You know, hindi ka rin humihiwalay sa kanya. Ako rin maniniwala na kaya naabot mo yung ganyan. Because sabi nga ni Brother Noel, mahalaga, sir, kung sino nag-i-influence sa'yo. Salamat po, Pastor Hill. Happy birthday po and good afternoon po sa bawat isa. Ang nais ko lang pong maibahagi about Pastor Hill, yung hindi ko po makalimutan noon yung sa Iba Sambales, nung nag-preach po kayo, Pastor, about yung ang title nyo is Dead or Alive.
Pambihira. Yun po yung time na ako ay nagsuko sa Panginoon. Okay, parehas kayo ni Michael yan. Full-time and then mag-aaral po sa Bible School. And then, papasalamat. Ako po yung natutuwa at masayang-masaya dahil hanggang ngayon, nandito po kasama. Amen. Kasama po kayo. And I would like to thank God sa inyong magandang spirit, no, pagdating po sa gawain ng Panginoon. Amen. Yung care and then yung generosity. Kaya lahat po ng mga bagay na yun. And si Pastor, papasalamat po ako kay Pastor Earnhardt na ganon siya mag-encourage sa amin ng mga missionaries na sumama sa mga conference, lalo po dito. Amen. Kasi po, lagi po ini-stress sa amin ni Pastor yung pakikinig, yung influence na dapat makuha namin. Amen. Dapat maging matibay na hanggang po ngayon sa gawain ng Panginoon ay thank God na nakikita ko po na nangyayari po, nagagawa po namin doon. And yun po, dahil nga po din sa preaching, yun po ang nais ko rin pong i-stress sa aking about Pastor Hill, yung mga mensahe niyo po, every time you preach, ay sa akin, for example, pag tuwing nakikinig po ako sa inyo, ay parang nandun ako sa pag-aaral nyo. Parang nag-aaral din ako. Amen. Our pastor is putting us where he sees the Word of God. Amen. Kaya in a way din po na-influence po ako doon sa ganong klaseng pag-aaral about Amen. Siyempre po, preaching yan, mensahe yan, and preaching is life, naguhubog ng buhay. And yun din po gusto kong pasalamatan kay Pastor because of sa mga ginagawa niya po. And ako po, nandito po nagpapatuloy sa Panginoon and yung influence po ng bawat isa. And of course, si Pastor Earnhardt, yung kanyang ginagawa po na pagtuturo sa amin at paghuhubog. At yun po, at maraming salamat po, Pastor, sa inyong influence and sa mga memories, naalala ko rin po, nabanggit ko kanina. Memories natin, basketball, po. Yung mga panahong marami-rami pa po yung natin. Kaya ka nagkaganyan, nagbawas ng buhok, tinigil mo yung paglalaro Medyo nawala na nga po yung namimiss ko rin po yung mga ganong mga bagay. Third floor pa tayo nun Sa third floor pa tayo dun. Diyan pa tayo naglalaro Yun lang talaga ang simentado rito mga kapatid At most of all ay yung nakikita ko po sa inyo, lagi nyo pong pinakikita that ang gawain ng Panginoon ay talagang enjoying. Talagang nakakatuwa. You will just put your heart to it. At ibibigay mo yung best. And never give up. Amen. Yun po, Pastor. Amen. Thank you, Brother Manolo. All right. Wow. Great messages at testimonies na narinig po natin. Alam nyo, sabi ko nga, basta't kami lang magsasama. Ayoko ng mga fellowship na walang kwenta na ang gusto just for the sake of pangalan. Tapos yung leader ang siyang natataas. No? Maganda po yung ganitong klase na magsama-sama tayo sa kalalago ng gawain ng Panginoon. And so far, nakikita ko po lahat po ng mga kasama natin dito. My goodness, sinusubaybayan ko si Brother Jeder, nagpapadala lagi ito sa akin ng balita patungkol sa kanyang ministry. Nakikita ko nung Sunday, nasa labas na yung iba, no? Buti pinapayagan kayo ng ganun. Wow! O pinapayagan kayo o ginagawa mo lang? Magsabi ka ng totoo. Maluwag na po, sir. Maluwag na. Maluwag nga yun. Kasi labas kayo. Nasa labas kayo. Maluwag na yun hindi kayo sinisita. Okay. Hindi pa so far. Sana, mga kapatid. Yun mga, kaya nakita ko. Ilang kayo? 70 plus kayo, di ba? 71. Sabi ko na nga ba, plus 1 lang But anyway, kaya nakakatuwa mga kapatid na talagang lumalago. Yan ang gusto ko mga kapatid na impluensya. Mag-impluensya tayo mo para lumago ang gawain. Hindi yung para hindi natin gawain ito mga kapatid. No?
At anyway, salamat sa Panginoon at kasama ko na rin dito yung aking mga kasamahan, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Si Brother Lamsel nandito at si Brother Rudy, Brother George, Brother Noel, Brother Dandan, and of course, bigyan natin ng pagkataon makapagbati man lamang itong mga kapatid. May microphone ba kayo? Bigyan ng microphone niya mga yan. Yan. Bati ka lang, George. May live audience kasi ako dito, mga kapatid. Ito yung mga alam nyo, sabi ko nga, pagka kasama ko talaga yan, mga kapatid. Okay, Brad George. Magandang tanghali po sa inyong lahat at happy birthday po, Pastor. Thank you. Hanggang doon lang ba? Sa patuloy po na nakikinig po ng Baptist Lands po, magandang tanghali po sa inyong lahat sa mga mga kapatiran po namin na nasa ibang bansa po. Yun. Naaabot sila. Opo. Yeah. Magandang tanghali po. Tanghali po dito sa Pilipinas po. Yeah, this program is brought to you by Chia Coffee. Only at CSI. Kung nais niyo po na ganitong klaseng produkto, makipag-ugnayan lamang po kay Brother George. Si Brother George ang siyang magbibigay sa inyo ng kape. Mamaya lamang matitikman po natin yan. Alright. Noel. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Huwag naman. Huwag mo ituloy yan. Sa ating mahal na pastor, maligayang kaarawan, sir. Thank you. Nakikita ko sa inyong pilik mata na ay maligaya ngayon. Tanghali. At, salamat at sa inyo mga kapatid, patuloy po nating ipanalangin ng ating pastor. Magandang tanghali po sa lahat at mabuhay. Pinatawa mo na naman si Pastor Alan. Magandang tanghali po sa lahat. Pastor, maraming salamat po sa buhay ninyo at salamat sa mahabang pasensya sa akin. Oo nga eh. At ni Brother Obet lalo na. At wag po kayong magsawa, Pastor. Pero malapit na. Haba-habaan nyo po. Salamat po sa mga preaching. At happy birthday po, Pastor. Alright. Thank you, Dan. Thank you. Magandang hapon sa inyong lahat, sa mga viewers na nandyan. Si Brother Lamsel po, mga kapatid, ang asawa ni Leslie. Yung magandang babae kanina. Yun. At sa lahat ng mga viewers dyan, lalo na yung mga taga West Bank, binabati ko kayo dyan. Yun. At nandito yung leader nyo. Yeah. At akong representative nyo dito para batiin ang ating mahal na pastor na nagbibigay ng lakas sa ating katawan. Kumbaga, siya yung doktor natin sa ating pang-spiritual. At dyan sa US, United States, Pinas, alam mo na yung sinabi ni Pastor para umabot na 100. Umabot na 100. Yun. Yung ginagamit mo dyan ay sana makarating dito. Yeah. At alam na. Di Gcash ako dito. Okay. At muli sir, pangingikil na yata ginagawa nito. Okay, Pastor sir, maraming salamat. Happy birthday sir. Thank you. Praying for you and pag sa devotion namin sinasama ka parati. Amen. Pagkat maraming salamat sa Panginoon na ikaw yung pinagkaloob sa amin. At lalong na sa akin bilang leader ng tahanan, leader sa West Bank, ay lumalago ang aking pamilya dahil ikaw ay isang naging ehemplo sa akin. Amen. Ako po ay napapasalamat sa Panginoon na meron na akong doktor sa aking physical at meron na akong doktor sa aking spiritual. Amen. Kompleto ako ngayon. Nandyan yung aking asawa, sa aking physical at nandyan ka rin na doktor sa aking spiritual. Maraming salamat sa Diyos. Kaya ganun na lamang po alagaan ni Lamsel si Leslie. Kasi doktor niya yan eh. Pagka pinabayaan mo rin siya, ay mapapabayaan ka rin. Lalong-lalo ang kamay niya. Pagka nagka-diferensya, delikado na, wala na. Kaya inaalagaan ko siya parati. Tama. Maraming salamat po, leader. Thank you. Ay, pambihira. Sige. Andito na po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Magandang tanghali sa lahat ng mga nakakapanood at taga-subaybay po ng programang Baptist Lunch.
At magandang tanghali sa inyo mga kapamilya ko sa Makati West. At ako'y narito ngayon upang tumayong kumakatawan sa bati, no? Matitindi magsalita ito mga ito. Pastor, maligayang kaarawan po sa inyo. Maraming salamat. Nagpapasalamat po ako na kayo ang aking pastor at ako ay tinaturuan ninyo. At salamat sa opportunity na binigay mo sa amin na matutong makapaglingkod sa Panginoon. At dalhin kami sa isang kalagayan na hindi pa namin nararanasan. Wow. Lalong-lalo na ang maglingkod sa Panginoon. So, salamat po at patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Amen. Thank you. Thank you, Brother Rudy, at sa lahat po ng Makati West. At yun din po sa lahat ng taga West Bank. Thank you. Ito na, nandito na yung aking kumpare, mga kapatid. Sabi ni Dandan kanina, problema ko daw na matindi si Dandan, pero lalo na raw to eh. Sige nga. Sige. Sinabi niya yun. Sige. Pambira, dumami na pati ang puti ng buhok nito eh. Sige. Magandang araw po sa lahat. Una po ay maligayang kaarawan po, sir. Amen. Thank you. Patuloy pa kayong pagkalooban ng marami pang kaarawan. So, pero hahaba pa siguro talaga ang buhay ko. Pag araw-araw ako nakakainom ng Intra. This program is brought to you by Intra. Saka sa kabila po ng mga pagsubok namin na nandyan po kayo. Kaya maraming salamat po at nawa ay patuloy po kayong gamitin para po sa patuloy po na ikalalago ng bawat isa po. Amen. Maraming salamat po. Amen. Hindi na kumpleto na, no? May weight na, may gym equipment, tapos may supplement, may Intra, tapos pagkatapos kapi-kapi, chia. Sana. I love it. Yeah, well, anyways, mga kapatid, maraming salamat po sa lahat po kasi kami po'y tao rin naman na nagugutom at kinakailangan po kaming kumain. And alam nyo naman, nakikita ko na sa itsura ni Noel dito mukhang nakabalugtot na. Alam ko pag kilala ko ito kaya maniniwala po kayo mga kapatid pagka mga pastor, pagka bumabiyahe ako kasama ko yan, ang buong akala ninyo ako inaalalayan niya. Hindi, siya inaalalayan ko. Well, maraming salamat po mga pastors. Thank you for being with us. At kayo kanina po sa lahat ng mga taga Southeast, South Border, sa lahat ng mga nasa area po ngayon na kayo po, ako'y natutuwa kahapon nga ng umaga kasama ko yung ilan sa mga originals taga South, kasama ko yung Mandioya family at Galindo family, Hermosora family. Ito yung mga originals. Actually itong Mandioya at saka Hermosora family, kung ano ang edad ng church. The very first 1987 when I came to Fort Bonifacio, 1987, ay kasama ko na po yung Mandioya family at Hermosora family. First anniversary ng church, kasama ko na ho yan. Kaya kahapon pinuntahan nila ako sa bahay. Hanggang ngayon nandun pa yung dala-dala nila, hindi ko pa nauubos mga kapatid. Siguro bago mag-Disyembre mauubos ko na ho yan. Brother Grace Galindo, magugustuhan daw ni Gumabay yung niluto mo. Yeah. But anyway, salamat sa Panginoon. Salamat sa mga ako'y nagpapasalamat na kasi hindi ako nagtatapon ng kaibigan ayoko yung what I hate is the parting time. I don't like parting time. Ayoko yung pwede naman magkalalayo pero hindi man kayo nagkakahiwalay. Yeah. Kaysa naman sila magkasama pero pareho namang hiwalay. Yeah. Napalalim ba ako, Pastor Alan? Kahit kami magkalayo pero hindi naman kami magkahiwalay. Pero mayroong nagkakasama pero parehong hiwalay. Yun, okay. So, pag-aralan mo yan, James, ha? Yeah, alam mo sa Marines, alam ko, walang ganyan. But anyways,
Marines eh. Anyway, so salamat. Mambira, dapat mabit mo yung army. May army ka rito, upper class, ha? Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon. And this is my birthday, so thank you so much. Nandyan po kayo. Kita nyo, nagkawatak-watak man, napagbawalan man tayo ng gobyerno sa pagtitipon, pero hindi tayo kayang pagbawalan ng gobyerno sa hindi natin pagsama-sama sa puso. Iisang puso, iisang damdamin, iisang platform natin, walang iba kundi salita ng Diyos. Okay? Alright, so maraming salamat mga kapatid. Kami po ay magpapaalam na. At muli, maraming salamat sa mga bumati. May mga bumati po rito mga kapatid na hindi ko pa hanggang ngayon sinasagot. Please, naalala ko si Brother Alex Monteagudo. Sabi niya, bumati po ako pa sa wag niyo nang wag na kayo mag-alala na hindi niyo ako sinagot. Naunawaan ko na marami kayong inaasikaso. Nakaintindi si Brother Alex, no. Kaya salamat sa Panginoon. Ako naman naniniwala na intindihan po ako ng lahat, no. And kaya salamat sa Panginoon. Higit sa lahat, natanggap ko po ang lahat ng inyong pagbati. No, hindi ko lang natatanggap pa ang lahat ng inyong binigay. But anyways, so thank you very much, and God bless us all. Church, I love you all. Okay? And now, hindi po natin wawakasan, bagamat ito po ay special na programa, hindi po natin wawakasan ang programang ito na wala po tayong pagbibigay pugay sa atin pong mga frontliners. Okay? Alright. Again, God bless you, at wag ho natin kakalimutan, Miyerkules bukas, magsama-sama ulit tayo sa ating pananambahan. What this dying world could use is a willing man of God who dares to go against the grain and works without applause. A man will raise the shield of faith, protecting what is pure, whose love is tough and gentle, a man whose word is sure. God doesn't need an orator who knows just what to say. He doesn't need authority to reason him away. He doesn't need an army to guarantee a win. He just needs a few good men. Men full of compassion, who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. Alright, once again, thank you very much, church, and mga kapatiran all over the world. Yung po mga nasa mga kapatiran natin sa ibang bansa, salamat sa Panginoon. And thank you for tuning in. And let's enjoy the rest of the day. He calls the one who has. Alright, Marnelli, thank you for the cake, ha? Thank you. Sa lahat ng mga nagpadala ng pagkain po dito, maraming salamat po. God bless us all. Enjoy the rest of the day. I love you all. He just needs a few good men. Men full of compassion, who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. Men full of compassion, who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. He just needs a few good men.
Jesus needs a few good